Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kanina ang alas 8 ng umaga, nakalabas na nga ng ating area of responsibility. Ito pong Bagyong Inday. Napanatili po niyan ang typhoon category na may taglay na lakas na hangin na nasa 140 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna. Pero yan po ay tuluyan ng lumalayo sa ating bansa at patungo po dito sa silangang bahagi ng China. Wala na po yung direktang epekto sa atin, pero gaya nga ng binabanggit natin itong mga nakarang araw pa, magpapatuloy po ang epekto ng habagat na hinihila po ng Bagyong Inday kahit papalayo na po yan sa ating bansa. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, posible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at kung minsan malalakas po yan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms dito po sa hilagang bahagi ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, BARMM, maging dito sa area ng Soc-Sargen. Medyo marami rin po tayong natatanggap na pagulan dito sa Western Visayas, kasama po dyan ang Negros Islands, lalong-lalo na sa Isla ng Panay, kasama po dyan ang Aklan at Antique. Sa katunayan, may mga pagbaha na po tayong natatala dyan po sa area ng Boracay. Samantalang, dito naman po sa Mimaropa, may kadalasan pa rin po yung ating mga pagulan at may kalakasan din po yan dito po sa mga areas ng Palawan, lalong-lalo na sa Northern Palawan at Occidental Mindoro. Magpapatuloy pa po yan in the next 2 to 3 days. Samantalang, dito po sa area ng Calabarzon, posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan. At kung minsan, meron din tayong mga thunderstorms o malalakas na buhos ng pagulan. Kasama po dyan ang Cavite, Batangas at area ng Laguna. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang epekto ng habagat. Minsan, sumisili po yung ating araw, pero hindi nangangahulugan tapos na yung ating habagat. Mamaya talakayin natin ang katangian ng habagat. Pero sa ngayon, asahan pa rin po natin ng malalakas na bugso ng hangin sa Metro Manila at mga posibleng mga pagulan. Minsan mahina, minsan din po ay malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. May mga pagulan pa rin tayo dito sa western section ng Central Luzon, lalong-lalo na sa areas ng Zambales at Bataan. At habang kumikilos, ito pong Bagyong si Inday, umaakyat din po yung epekto ng habagat. Meron din tayong mga posibleng mga pagulan sa areas po ng La Union, Pangasinan, sa Benguet, kasama po dyan ng Baguio City, at madadagdagan pa po yan bukas dito po sa rehiyon ng Ilocos at sa mga kabundukan ng Cordillera. Again, habang kumikilos pa itaas, itong Bagyong si Inday, magpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po dito sa western section ng ating bansa. Ngayon, talakayin natin yung mga nangyayari na nawawala yung mga pagulan at nagmumukhang tapos na o gumaganda na yung ating panahon. Pero hindi pa po dahil ang mga pagulan dulot ng habagat ay nakadepende po sa mga pagulang nabubuo dito sa may West Philippine Sea. Minsan mahina, minsan katamtaman, at minsan malalakas po yan. Lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorm. So, depende po sa lakas ng habagat at sa lawak nito. Sa example natin, may mga areas po sa atin na nakakaranas ng mas maraming pagulan at mas malalakas na pagulan gaya ng Mindoro, Zambales at Bataan at Western Visayas. Ang ilang bahagi po ng Metro Manila, kung mapapansin nyo, nabubutas pa yung mga kaulapan. Pero hindi nangangahulugang tapos na yung ating habagat. Yun lang po yung dumadating na kaulapan sa atin, pero may mga pagkakataon din nakakaranas tayo ng katamtaman at kung minsan malalakas yung ating mga pagulan kapag meron tayong thunderstorms. Kung ikukumpara natin yan sa mga bagyo, yung ating bagyo, kadalasan, yung malalakas na pagulan yan ay malapit sa gitna nito at mas mahina naman ang bahagya kung nasa labas ka o nasa gilid ka ng bagyo. At minsan nga, may mga butas pa yan, kagaya nga na nangyari ngayon sa ilang bahagi ng Northern Luzon na mas kakaunti yung mga pagulan at kung minsan, sumilip pa nga yung ating araw sa pagtawid o pagdikit nitong Bagyong si Inday. Maliban dyan, ang habagat po ay tumatagal. Nagkakaroon po tayo ng prolonged period of rainy days kumpara sa bagyo. Ang mga bagyo, usually, dahil concentrated yung ating mga pagulan doon sa sirkulasyon ng bagyo, kapag dumana po yung bagyo, wala na rin po tayong mga pagulan. At kadalasan nga, nasa 6 to 12 hours yan, depende sa bilis ng ating bagyo. At kung may kabilisan pa po yan, less than 6 hours pa natin nararamdaman yung malalakas sa pagulan. Pero ang habagat po ay tuloy-tuloy yan. Minsan, multiple days at umabot pa nga ng 9 days. Kaya nga, na-invento yung salitang siyam-siyam. So, depende nga sa lawak at lakas ng ating habagat. May mga pagkakataon talagang tumitigil yung ating mga pagulan at kung minsan sumisili pa yung ating araw. Yan po yung tinatawag nating manakanaka o paputol-putol na pag-ulan. Kumpara naman natin sa bagyo na kung saan kapag natapat na tayo doon sa pinakagitna nito at sa center ng bagyo is halos walang tigil po yung ating pag-ulan pero in a short period of time lamang.
Personally, para sa akin, mas mahirap po tansyahin ang mga pagulan dulot ng habagat dahil nga sa napakaraming factors gaya ng tagal nito at sa dami ng mga kaulapang nabubuo dito po sa may West Philippine Sea kumpara sa mga bagyo na kung saan nakakonsentrate po doon sa bilog o sirkulasyon ng bagyo yung ating mga pagulan. Pero ang delikado po kapag nagsanib o nagsama ang epekto ng bagyo at ng ating habagat gaya nga ng bagyong Ondoy. Sana may natutunan kayo. Balikan natin itong habagat bukas at mag-ingat pa rin po tayo dahil hindi pa po tapos ang ating habagat o southwest monsoon at nagpapaulan pa rin po yan na nagdudulot ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi nating bansa, particularly sa western section nito. At magpapatuloy pa nga yan sa mga susunod na araw. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.